Ano ko nakita mga kapatid na mga foreign news posts wherein sinabi na yung International Criminal Court o yung ICC gusto nilang ah, hulihin din si Vladimir Putin. Ngayon, ang ginawa naman ng administrasyon ni Vladimir Putin, naglabas sila ng warrant of arrest sa sino mang members ng ICC na pupunta ron para mag-imbestiga o huli-hulihin siya kunwari. Bakit nga ba hindi nangyari dito sa Pilipinas yon? Kasi legally speaking, wala naman silang jurisdiction, no? It's because si Vladimir Putin kasi hindi siya takot sa mga oligarko. Maaaring may sinasanto rin siya na oligarko sa kanila, no? Siyempre, Vladimir Putin came from the ano ba yung intelligence agency nila? KIB ba? Nalilimutan ko na ba siya yung counterpart ng CIA ng Amerika. Doon nag-start yung career niya, then eventually naging presidente siya, di ba? Iba yung know-how ni Putin at saka yung kumbaga si Putin nanggaling sa deep state. Meron siyang sanay siyang may connections siya with the deep state, meaning the oligarchy plus the intelligence agency of the government. Meron siya nun. So, I think Vladimir Putin ay nirerespeto ng mga oligarko, or at least whatever you want to call it, ginagamit man siya or what. Because of that, naging very strong yung government niya. Dito sa Pilipinas kasi, ganun din, the oligarchs want to control the president. And it so happened na yung deep state natin, kung meron man, nakahanap sila ng puppet na tanga. And it just so happened ulit na yung pinapa-aresto ay hindi yung nakaupo, kundi yung dating pinuno na wala ng power. Maliban na lang sa pagiging people's president o yung people's champion siya, si Rodrigo Roa Duterte. So, ako, I think kung si Vladimir Putin meron siyang kalaban sa politika na pinapahuli ng ICC, I think it would be an insult for him na tangin niyo dito sa amin lilitisin yan, dito yan nagkasala, the citizen of Russia, bibitayin namin yan dito sa bansa namin. Yun ang pananaw sa tingin ko ni Vladimir Putin. Kung siya yung nasa sapatos ni Bongbong Marcos. Pero dito, hindi ganon. Tinapon dun. You know, sabi ng mga engot na mga feeling legal expert, di naman ako legal expert, pero may mga legal expert on credential pero mga engot at saka mga journalist na engot, hindi raw to issue ng sovereignty o ng kalayaan ng isang bansa. Ito daw ay isang issue wherein hindi pwedeng litisin dito si PRRD. The question is bakit? Yung mga kababayan natin sana, ano lang to, whether you agree with me or not, sana nagtatanong sila, bakit hindi pwedeng litisin si Rodrigo Roa Duterte rito sa Pilipinas? Kinatatakutan ba siya ng Supreme Court? Siya ba ay nasa kapangyarihan pa? Ano bang magiging epekto pag nilitis mo siya rito? I think base sa mga nagdaang mga pangyayari, the only logical reason is that walang maitayong kaso sa kanya dito. Ang palalabasin ng mga kalaban niya, nawa-whitewash daw, wala raw ano. So nagmanufacture kayo at naggawa-gawa kayo ng ebidensya. So ibig sabihin, wala silang magawa rito sa Pilipinas kasi dito kung pagugulungin mo yung legal na proseso,
Hindi nila madidiin si PRRD dahil wala namang kasalanan o it will take time. So ginawa nila, tinapon nila doon, it is a state-sponsored kidnapping wherein a citizen of the Philippines was thrown out of the country para litisin sa ibang bansa. And upon arrival doon, syempre, the receiving state o yung tumanggap na ICC, nag-claim siya ng jurisdiction doon sa tao na hindi naman dapat doon. O ayaw naman niyang litisin siya doon. Pero dahil isinuko na lang doon, yung proseso pa lang na yun, mali na, hindi na due process eh. Kasi yun ang ine-emphasize na, alam niyo ang ICC kasi gumagana lang yan kapag walang justice system yung bansa. Kunwari, sa Senegal o kunwari sa nalimutan ko na yung place sa Africa, parang Senegal nga yata. O yung kung saan merong war na mabigat sa Africa na meron kasi akong nag-chat sa akin dyan dati na scammer. Pero yung kwento niya pag ni-research mo legit where regarding the war on Africa and gusto niya raw akong pakasalan at ilalabas niya yung pera niya dun, sabi niya. Siyempre, alam ko naman scammer siya pero ngarap-ngarap pa rin ako doon sa $28 million niya. Kaya nagpaalam ako dati sa jowa ko, pakasalan ko to ha, tapos i-anal na lang natin. Anyway, ang ginawa ko doon sa, maiba lang ako, ang ginawa ko doon sa scammer na yon, sabi ko, dalin mo yung pamilya mo rito, huwag ka umasa sa akin, baka lokohin kita eh. Dalin mo yung pamilya mo rin dito, shape, iligtas natin silang lahat. Yung komunidad mo, iligtas mo lahat. Pakasyalan mo ako. Pero syempre, kung totoong story yun, puta, gusto ko siya iligtas talaga. Puta. So, yung mga lugar na gano'n na walang korte, kunwari yung mga lugar kung nasaan yung mga ISIS, ano bang, Syria, baka katanggap-tanggap na yung mga kriminal doon, dalhin itapon nyo sa ICC, doon nyo litisin kasi walang gumaganang korte ron eh. Dito sa Pilipinas meron eh. At dinidiin pa nga yung mga Duterte. Wala nga silang mahanap na remedyo dito eh. Ang tagal-tagal, file sila ng file ng mga kaso. Ang tagal eh. Justice delayed is justice denied. Pero lagi namang may lusot dyan yung mga ano, di ba? Lagi namang may lusot dyan eh. So what I'm trying to say is, sana yung mga Pilipino, meron silang ganong klaseng pag-iisip na sandali lang. Parang illegal yata, di ba? Imagine mo, nagnakaw ako ng kalabaw tapos tatapon ako sa ICC. Kunwari ganon. O palalain na lang natin, gumawa siya ng genocide. Parang genocide. Merong indigenous group na pinatay niya. Tapos sa ICC ililitisin. Eh dito nga, yung author ng Maguindanao Massacre, dito nilitis, di ba? Walang gustong tumanggap ng kaso niya doon sa hindi kayang litisin sa probinsya niya. Saan siya nilitis? Sa Maynila, di ba? Sa Maynila. Pwede naman yun eh. Di ba? Kaya lang, alam niyo na.